Wala nang isang linggo mag-uumpisa na ang regular season. Parang masyado pang araw maaga para i-predict yung pwedeng pumasok sa Western Conference Finals. Pero kung babaseng araw tayo sa mga analyst na nagbabantay sa mga teams mula sa pag-upgrade ng roster, health at condition ng mga superstar sa bawat team ngayon at mga rookie na may potential na magbigay ng malaking impact sa lineup, ito yung mga teams na nasa prediction nila na malaki ang tsansa na makita natin sa Western Conference Finals ngayong season. Sa NBA season preview, binanggit kasi talaga dyan na ang Thunders magpapatuloy pa rin sa kanilang core na nanalo ng championship title last season. Continuity sa chemistry, sistema at malaking market at dahilan bakit pinipinta pa rin ng mga analyst na pwedeng magdomina pa rin ang mga yan sa regular season hanggang sa playoffs at tumagos yung mga yan sa finals dahil merong high expectation lalo na sa win projection ng mga to. Sa win projection base sa ESPN at model na ginamit nila sa article ng win projection for all 30 NBA teams sa 2026 NBA season, mataas yung inaasahan para dito sa OKC. Mula sa 62 wins nga raw kung magpapatuloy ang pagiging dominante ng mga to at healthy ang buong core, pwedeng bumaba sa 59 wins kung merong ma-injury sa mga core nila o magkaroon ng pagbagsak ng performance mula sa offensive output ng mga to. Ang Warriors base naman sa ESPN report at projection na pwedeng magkaroon nga raw to ng ikalawa sa pinakamaraming wins sa buong season, na nagpapaiwatig na may capacity silang maging elite team sa West at lumaban kung magpapatuloy yung magandang connection ng mga core nito at maging healthy at maiwas sa injury sa buong run nila itong si Curry at Butler, plus interior upgrade mula kila Al Horford at supporting cast ng mga to sa front depth. Kahit kasi tumatanda na yung mga core nila, mataas pa rin naman yung mga deep playoffs experience ng mga yan at advantage mula sa legacy at experience sa playoffs pressure. Eto kasi mga pare ko, kinuha ko to base kay ChatGPT. Tinanong ko yung simulation nito mula sa top 1 team na OKC kontra dito sa Warriors. Kung sakali nga, base dyan sa simulation ng ESPN, ang Warriors pwedeng manalo sa kanilang semifinals matchup at makapasok sa Western Conference yung mga to kontra sa Thunders kung magtatapat sila sa semis. Yan yung resulta ngayon mga pare ko, kaya depende pa rin. Na-curious lang talaga ako kaya tinanong ko yung simulation dyan. Pangatlo sa prediction dyan, itong Houston Rockets na may malaking pag-asang araw ngayon na umabot sa Western Conference Final dahil sa major upgrade ng mga to sa roster. Malaking factor sa run ng mga to yung naging additional sa kanila ng superstar na si Kevin Durant na magpapalalim lalo sa playoffs run nila. Malaking scoring talent to na makakapagbigay ng mas malalim na scoring punch sa postseason. Plus upside sa supporting cast kasama yung mataas na expectation dyan sa kombinasyon ng mga batang core mula kila Alperen Sengun, Amen Thompson at di ko nababanggitin yung iba. Alam nyo naman sino yung mga yan. Siguradong magpapalakas nga raw yan lalo pagdating sa supporting cast nila para maging sagot pagdating sa mahinang depth nila. Kung babase tayo sa article ng ESPN sa West Conference Standing Prediction, nalalagay dyan ang Houston Rockets para sa pang-apat na posisyon na kayang pumasok nga raw sa 60 wins kung magpapatuloy ang healthy at magandang team chemistry mula sa mga youngstar at dito kay Kevin Durant. Samantalang ang Denver ngayon naman ang nasa pang-apat lang na napipinta base sa mga analyst na pwedeng pumasok sa WCF ngayong season. Meron ding matinding upgrade mula sa interior at additional na role player sa roster. Nakuha nila itong si Valanciunas plus Cam Johnson at Tim Hardaway Jr. na malaking tulong para sa playoffs push nila at makatulong kay Jokic. Si Jokic kasi patuloy nga raw yan sa pagiging elite big man sa liga, kaya kahit ano pang gawin ng ibang teams, mananatili yung Denver na contender dahil sa pagiging consistent at playmaker nito. Kaya mataas pa rin yung projection dyan mula sa standings at win totals. Sa standing prediction ngayon, nasa second seed sila sa West. Simula pa lang ng season forecast yan, kaya may mataas na expectation pa rin sa magiging takbo ng laro ng Denver Nuggets sa buong season at pwede rin magdomina at umabot ng West Finals. Nasa panglimang listahan ngayon ang LA Clippers. May mga veteran leadership plus star power at bagong additional ngayon sa roster nila mula kila Bradley Beal at Chris Paul na pwedeng magbigay ng malaking impact at tulong sa core nila mula kila Kawhi Leonard at Bogdan Bogdanovic, kila Harden. Kaya nakikita ngayon ang mataas lalo na stability nila sa offense at assist, kaya may projection sila bilang playoffs contender o dark horse. Sa mga prediction, madalas binabanggit bilang isang team
na pwedeng gumawa nga raw ng surprise run sa West itong LA Clippers, lalo na kung makakaiwas yung mga core ng mga to sa injury. Ang Lakers pasok pa rin dyan dahil sa star duo LeBron James at Luka Doncic. Sa official na season preview, binibigyang pansin pa rin ngayon ang Lakers sa 2025-26 season bilang contender team sa West dahil sa kauna-unahang full season magmumula dito kay LeBron at Luka Doncic. May magandang connection din yung mga yan last mid-season. Kombinasyon sa playoffs at finals experience mula kay LBJ at dynamic play naman kay Luka na kayang magbigay nga raw ng mataas na ceiling sa Lakers. Kung magiging mas maganda ang connection at chemistry ng mga to, plus isa sa malaking moves nila ay yung pagkuha kay DeAndre Ayton na sagot sa front depth nila, na magbibigay lalo ng solid na presence sa paint, rebounding at rim protection na kinakailangan talaga nila. Plus pagkuha din nila dito kay Marcus Smart na additional na veteran defender na inaasahang makakatulong bilang defensive glue sa perimeter para mabawasan ang defensive liabilities ng LA Lakers sa magiging run nila ngayong season.